possible, magandang araw. Isang araw na naman ng Lunes ang nagdaan. At ito nga ang aking pinagkamalahan sa aking hanap buhay. Ayan, nakikita niyo naman, dito nagsisimula ang umaga ko. Namalengke ako at ito na nga isinalansan ang aking mga pinamili. Di na nga ako nagpaantalad, dire-diretso ang aking mga gawain. Ngayong araw, ulam namin ay ginisang ampalaya. Ito nga palang kaldero ay tinimplahan ko ang tubig dahil pakukuluan ko ang liempo dyan ng 1 oras. Tinunaw ko ang mga sangkap at hinulog ko na nga itong mga liempo. Dadalhin ko na to dyan sa stove para pakuluan nga. Hugas na nga pala itong giniling para sa lumpia mamaya. At ito naman ang sahog ng ampalaya. Mamaya si boss ang magluluto. Hinugasan ko na nga yung mga natirang karne at isda at inasinan at ilagay sa plastic. Lalagay ko yan sa freezer at ayan nga. Marami pa ngang space at nagkasya naman lahat ng mga pinamili kong cold cuts. Mamaya malalagyan pa yan. Ito nga palang ubas ay tinanggal ko sa tangkay at inilagay sa plastic. Gusto nga kasi nung alaga ko na ito ay frozen. Huling-huli sa voice over yung ingay, no? Bata kasi. Ready na ito at tatagal nga ito ng 1 linggo pag nasa freezer. Buti na lang, hindi ako ampalaya. Che! At yan nga. Naghihiwa na ako ng ampalaya. Sabi nila, magandang piliin sa ampalaya ay yung malalaki at basta malalaki. Dahil nga pag gano'n ang iyong pinili, hindi ka masasaktan. Ay, sorry. Tiyak na less ang pait pag ganong klase ang binili yung ampalaya. At ito nga, lilinisin ko na ito, tatanggalan nung nasa gitna. Ano bang tawag to? Hinugasan ko naman lahat ng mga gulay, mga mare. Hindi ko na nga lang kinunan kanina. Bago ko ihanda, gusto ko malinis ang lahat. Isang set up ang ginagawa ko at isang cycle. Nagpakulo nga pala ako ng tubig at ibubuhos ko dito sa ating ampalaya. Nakakabawas daw yan ng pait. Iba-blanch natin yan ng ilang minuto. Kailan magluto si boss? Ito na muna ang kape ko. Tinabad na akong magtimpla. At ito na nga yung mga sangkap. Nahiwa ko na sila. Ready na for cooking later. Paghihiwalayin ko din nga pala itong mga lumpia wrappers. At ito nga yung mga gulay na sangkap na ilalagay sa ating lumpia later. Inihanda ko na hiniwa, binalatan. At ayan nga, ilalagay ko na naman sa food processor para mabilis. Ready. At ayan nga, anong oras na? Mag-alas 10 na. Wala pa pala akong sinain. Ito na, paghihiwalayin ko na itong mga to. Ewan ko bakit, ang dami itong gawain na to. Matrabaho, kumakain ng oras eh. Ang haba talaga ng pasensya ko. Gustong-gusto ko siyang ginagawa at syempre, lumalafons. Kakasalbon ko nga kanina, humangos na ako at nalimutan ko may susunduin ako. Pagbalik nga ng bahay, eto na, sinimulan ko ng ibalot ng ating mga lumpia. Madami-dami to. Tuwang-tuwa talaga ako pag nagbabalot ako nitong mga spring roll na to. Ewan ko ba, nag-i-enjoy ako. Makalipas ang halos 1 oras natapos ko rin at sumunod nga ay ayan, kailangan na nating iimis ang mga kalat. Niligpit ko na ang mga ito, ibinalik ang ibang mga sangkap sa rep na natira. Pagkatapos ayan, umabot nga pala ng 52 pieces tong aking nagawang lumpia. Either bukas o sa makalawa, uulamin namin yan. Makatapos ng ganap, hindi pa pala tapos ang mga ganap. Ililigpit ko na itong mga to at sisimulan ko na nga muling magpurong at meron na ng mga bago yung pinaggamitan ko kanina. Bandang hapon na, matapos mababa nitong liempo sa kanyang pinagsabawan, hinango ko na. Na-drain kasi yan at ayan nga, ilalagay ko to sa plastic. Umabot ng 12 piraso. Para din yan sa mga susunod na araw. Prito-prito mga ulam para madalian lang. Pampahaba ng buhay. Bawal sa may high blood. Thanks for all the support, mga lods.